Magandang hapon po sa inyong lahat. 5 p.m. October 22, Wednesday po ngayon. Oras na po ng pagbiyahe ng karamihan. Hingin ko po muli ang inyong pahintulot na samahan ko po kayo sa inyong paglalakbay saan man po ang inyong direksyon, saan man po ang inyong biyahe ngayong alas 5 ng hapon dito po sa Pilipinas. Magandang hapon sa lahat ng Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon din po sa iyo, Atty. Vic Rodriguez, at magandang hapon dito sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Pilipinas na nanonood at dito at doon po sa iba't ibang bansa, mga kababayan. Ito, maraming salamat po. Ito pong panonoorin natin si Atty. Vic Rodriguez, aliado at dating dati po siyang nagsilbi dito kay dating presidente Tatay Digong, mga kababayan. Bago nating umpisan yan, mga kababayan, wag ho nating kalimutan i-share, like, subscribe tong ating mga videos at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po, mga kababayan, wag na ho nating patagalin at pakinggan itong si Idol Bossing Vic Rodriguez. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga Filipino migrants. OFW. At magandang araw po sa lahat ng hahabol maya-maya sa ating mga manunood sa replay ng ating malayang talakayan dito sa Tinig Maisog, ang aking pong munting social media platform kung saan tayo po ay nagkakaroon ng direktang ugnayan at ang ating layunin, paulit-ulit po nating sasabihin, ay imulat ang kaisipan ng higit na maraming Pilipino at itaas, iangat ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse. Because we cannot remain indifferent, hindi po tayo pwedeng walang pakialam sa mga importanteng nangyayari at kaganapan sa ating lipunan. Kinakailangan po tayo na meron po tayong tinig, meron po tayong malaya, sarili, independent, at may prinsipyong paninindigan sapagkat we cannot be indifferent, hindi tayo pwedeng walang pakialam. Because if we do not take interest in the affairs of our government, then we are all doomed to live under the rule of fools. Patuloy na lamang tayong pamumunuan ng mga hangal, ng mga kurap, ng mga kurakot. At muli maraming salamat sa ating mga live viewers sa Facebook page ko ho. Sana'y patuloy kayong mag-follow, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react. Sa YouTube channel ko ho, sana'y dumami pa ang ating mga subscribers. To date, meron na po tayong 35,200 subscribers sa YouTube. Sana ho ay patuloy kayong mag-like, share, subscribe, comment, and react sa YouTube ho. At sa TikTok page naman ho natin, patuloy po ang pag-angat. Meron na po tayong 180,900 followers sa TikTok at 1.5 million likes. Marami pong salamat. You are the inspiration behind this channel. That's why I continue to engage with you dito sa ating direktang ugnayan sa Tinig Maisog. At ngayong hapon, 22 October 2025, 5:03 p.m., Bansot at Mangmang. Bansot at Mangmang. At yan ho yung ating magiging talakayan ngayong hapong ito. Bansot at Mangmang. Bansot at Mangmang. Ganito rin ho, bagamat iba yung pamagat, iba po yung title na ating ginamit noon, but as early as February and March of 2025, ay ginawa na po nating usapin at talakayan itong pagkakaroon natin ng problema sa sistema ng edukasyon ng ating bansa. At ngayon nga pong hapon, mahalaga na kabahagi po, lalo na yung mga magulang, yung mga guro, yung mga nasa akademya, at pangunahin dyan ay yung mga kabataan natin na nag-aaral din. Ito po'y para sa inyo upang lalo po nating maunawaan na bakit natin paulit-ulit sinasabi na mali ang direksyong tinatahak
ng kasalukuyang administrasyon ng Bongbong Marcos administration. Tumpak. Ito na nga ho, dahil bansot at mangmang, masakit mang sabihin, masakit mang mamutawi sa ating bibig, subalit ito po yung ang tunay na estado ng Eto po, kayong mga nasa administrasyon ni BBM, makinig po kayong mabuti at itanim nyo dito sa isip ninyo na para ito mapaayos po ang ating bansa at hindi po kahihiyan ang ating inabot. Nakakahiya po tayo. Makinig po kayo dito kay Atty. Vic Rodriguez nang sa ganun mamulat ang inyong mga kaisipan. Kayong mga kawatan, mga mandurugas kayo. ating edukasyon. Subalit, bago po yan, nais ko lang batiin na ang aking kaibigan mula po sa Maisog, Cebu. Parang kailan lang kami ho ay nagkasama, nagkakilala, unang nagkakilala, subalit kami po ay magkasama na humihingi ng transparency, accountability, peace and security. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po. to you, Clark. Clark Shout ng out. Hakbang ng Maisog, Cebu. Ito ang Clark na nasa Cebu. Happy birthday to Shout you, out Clark. dyan. And I hope to see you again very, very soon when I visit Cebu at mabuhay ang inyong mga ginagawang mabubuti dyan sa Cebu sa ating mga kababayan at mabuhay ang Hakbang ng Maisog, Cebu. Happy birthday to you, Clark, at mabuhay ang Maisog, Cebu. Mabuhay din po dyan yung mga ating mga taga-subaybay, yung nakalimutan ko pong batiin dyan na shout out po sa inyo dyan sa Hong Kong. Mabuhay po kayo dyan, mga ating mga OFW. Wag po kayong magsasawang manood dito sa mga balita dito na nangyayari dito sa bansa natin. Mabuhay po kayo dyan. So ito nga ho yung ating naging talakayan noon at talakayan pa rin natin ngayon, bansot at mangmang. Kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. Nako. Na nakadepende sa public education system. Bakit ho kanyo? Di ba't kahapon ay lumabas muli yung balita na sa buong 2025, sapagkat next week ho ay magno-November na. At Malapit na 2 buwan na lamang ay matatapos na ang 2025. 10 buwan ho ang lumipas ngayong taong ito sa 6.325 trillion pesos budget ng Marcos Jr. Administration for 2025. Makinig po ang mga magulang, pati mga guro, lalo na yung mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan mag-aaral. Ngayon po 2025, yes, yung unconstitutional, illegal, unlawful, invalid, national budget ay 6.325 trillion pesos. Of this amount, matatapos na po ang taong 2025, 22 classrooms lamang ang naipagawa, ang naitatag ng Marcos Jr. Nakakaya po Administration. kayo. Kanya kaluoy, nakakaawa, kalunos-lunos ang ating mga kabataan. 6.325 trillion pesos. 22 classrooms lang ang nagawa ng Bongbong Marcos Jr. Administration. Wala. Alpak po. And this is in 2025, ngayon pong kasalukuyang taon. Hindi pa tapos. As I have said, ito pong ating topic ay minsan na nating na diskurso pero babalik-balikan natin sapagkat sadya pong hindi tinutugunan ng Marcos Jr. Administration under his term. To be objective, ang problema po natin sa backlog ng classrooms ay years of neglect of different administration. Ang katangi-tangi lamang dito sa Marcos Jr. Administration, higit pong naglalakihan ang ating pambasang budget. Pero paliit ng paliit ang mga classrooms na itinatatag, itinatayo, ipinapagawa ng Marcos Jr. Administration. Atras po tayo ng kaunti. Noong 2024,
Meron na pong pag-aaral, pagsisiyasat ang Education Commission 2. Ano ho? Meron ng findings ang Education Commission 2. Saglit lang po, Attorney Vic. Hindi na po tayo magtataka dito kay BBM dahil nga po mahinang leader nga po talaga siya. Dahil ikumpara mo nga naman dun sa ating previous na former president na si Tatay Digong, libo-libo yung kanyang napagawang paaralan para po dito sa ating mga estudyante, which is napakaganda po dahil ako mismo nakikita ko dun sa eskwelahan ng aking anak, nakita ko po yung mga improvement talaga na talagang napagawa talaga ni Tatay Digong. Etong si BBM nakakahiya po talaga. Hindi pa po na patapos na po itong 2025 at biruin mo ang laki ng budget ng gobyerno na para dito sa mga eskwelahan, 22 lang ang napagawa. Ay nako po, maawa ka naman. Hindi ka na naawa dito sa ating mga estudyante. Ito yung future na mga leader natin. Dapat ito po yung isa sa mga pinapriority natin. Bagkus nga ang unang yung pinapriority, yung pagnanakaw, yan talaga yung mga priority ninyo, yung magpayaman. Di bale, may mga karma naman po na darating. Huwag ho kayong mag-alala dahil may karma pong darating sa inyo. Kayong mga kawatan. Ang backlog po natin, ang kakulangan ng ating silid-aralan o yung classrooms ay 165,000 classrooms. Ganon po karami ang kulang. And the basis of this figure is the findings of the Education Commission 2 report. Nandyan po yan. Kulang na kulang po ang ating mga mag-aaral sa public education system ng 165,000 classrooms. Kulang po sila. 165 classrooms. Naku po. Subalit katangi-tangi, in 2024, bagamat alam naman nila na kulang na tayo, ang laki na ho ng backlog sa classrooms. In 2024, ang Bongbong Marcos Jr. administration ay nagpatayo lamang ng 847 classrooms. 847. You do the math, and please, if you have a pen and paper and pencil, sundan po ninyo ang shortage po ng ating classroom sa public education system ay 165,000 classrooms. Ano naman ngayon? Baka tanungin mo ninyo. 165,000 Pag mga ito po kababayan, ay hindi classroom tinugunan at kagaya ng nangyayari po ngayon, sadyang hindi tinutugunan ng Marcos Jr. administration, hindi po nila prioridad. Mamaya yung pakikita ko sa inyo kung bakit. 165,000 classrooms. Pag ito po ay nagpatuloy, yung neglect, yung pagpapabaya, yung hindi paggagawang prioridad ng Marcos Jr. administration, ito pong kakulangan ay projected to reach. Aabot po ito ng 200,000 classrooms. Oh my goodness. From 165 kasalukuyan, aabot po ito ng 200,000 backlog sa classrooms pagdating po ng 2028. Ayan, BBM, nakikinig ka ba? May ballpen ka ba at notebook? Nilista mo ba yung mga kakulangan dito na mga kailangan ng ating mga kabataan na estudyante? Na which is dapat ito ang priority natin dahil sila yung mga magiging leader ng ating bansa in the future. Lalo na tong mga pampublikong eskwelahan, dapat i-priority nyo po. Dahil ito po ay yung mga affordable na pangmasang eskwela na which is nandito lahat yung mga nanggaling, yung lahat ng mga galing nating leader. Dapat po i-priority natin itong mga public school na to dahil ito po ay talaga pundasyon ng mga estudyante. Wag nyo yung i-priority. Yung mga pandarambong na yan, tigilan mo na yan. Pag nanakaw mo na yan, maawa ka na, magtira ka naman. Yung mga pera ng taong bayan, magtira ka. Ito nga po, 22 nga lang yung classroom na napagawa mo itong 2025. Hindi ka ba nahiya dito sa mga investors na pagpupunta sa bansa? Hindi mo may pagmalaki yan, kung nakakahiya. Napakahina mo talagang leader, di ka na nahiya. Ang lakas-lakas ng loob mong tumakbong presidente, hindi mo naman pala kayang panindigan yung mga pangako mo. Binoto ka ba naman ng mga milyon-milyong Pilipino, nanalo ka, ito, ang daming umaasa sa'yo, wala, pinaasa mo lang. Pinaasa mo lang sila. Wala ka talaga.
napakalaking bilang po ng kakulangan sa ating silid paaralan. Kawawa po, kaluoy, kawawa, po kalunos-lunos talaga. ang estado ng pag-aaral at edukasyon ng ating mga kabataan, higit pa, lalong-lalo na, yung nakaasa sa public education system. In 2024, nagpatayo ng 847 classrooms lamang ang BBM administration. 847. O ano na ho nangyari doon sa Build Better More? Ang nangyari ho, budol-budol more. Ano ho? Yung Build Better More, yung BBM nila, budol-budol more. Alam na ho nila na may 165,000 classrooms sa shortage or backlog. Ang ipinatayo lamang noong 2024 ay 847. Malaking pagpapabaya po ito. Ang malala, imbis na madagdagan ngayong kasalukuyang taon, 2025, from 847 classrooms lang noong 2024. Ngayon po 2025, 22 classrooms na lang. Ayan po, BBM, budol-budol pa more ha. Panay na lang ang mga pambubudol ninyo dito sa mga taong bayan. Hindi na kayo naawa. Pati ba naman tong mga classroom, pagtripan pa ninyo at wala kayong patawad, kayong mga mandarambong kayo ng mga kakutsaba mo dyan, yung mga kawatan mo. Hindi na kayo naawa dito sa estudyante natin. Nakalunos-lunos po yung ginawa nyo ngayong taon na to, 2025, 22 lang na classroom. Budol-budol pa more. Ang ipinagawa at naipagawa ng Marcos Jr. administration. Di ba't kaluoy, kaawa-awa, kalunos-lunos Opo. ang ating mga kabataan? Kanya po yung ating pamagat ngayong hapon, bansot at mangmang. Sapagkat ito rin ang naging findings ng Education Commission 2. Tutuloy-tuloy din po natin ang ating talakayan. Ayan po, mga kababayan, tinawag na bansot at mangmang itong yung ng education ngayon dito sa BBM administration. Dahil nga itong si BBM ay binudul-budul pa more yung mga estudyante, mga kababayan. Biruin nyo nga naman, 22 classroom lang yung kanyang pinagawa ngayong taon na to. Anong ginawa niya sa pera natin? Pinagdulustay nila, mga kababayan. Inuna pa nila yung mga luho nila, yung mga Lamborghini na yan, yung mga pagkakasino, yung pag-iibang bansa nila, yung mga for the boys nila. Grabe po sila, mga kababayan. Nakakadiri po sila. Kaya tayo, mga kababayan, mag-iingat po tayo sa susunod na eleksyon. Huwag nating magiging vote wisely po tayo. Iboto natin yung karapat-dapat na maging leader. Huwag manadala na po tayo dito sa current administration na to. Ito mga kababayan, ito na lang po muna ngayong araw na to. Huwag nyo kalimutan i-like at i-share at subscribe itong ating mga videos. Nang sa ganun naman, mga kababayan, napapanood ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters, and God bless po.